Ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng isang up and down season ngayong taon. May mga pagkakataon na tila unstoppable sila, ngunit meron din silang mga panahong tila nawawala ang kanilang momentum na nagdulot ng mga losing streaks. Sa kabila nito, pagkatapos ng 34 games, nasa maayos silang posisyon na may record na 20 wins at 14 losses. Ang record na ito ay sapat upang ilagay sila sa ikalimang pwesto sa Western Conference standings. Dalawang panalo lang naman ang lamang ng Houston Rockets sa kanila na nasa second seed. Sa sobrang dikit ng kompetisyon sa West, ang Lakers ay kasing lapit sa second seed at malapit din sa pagiging 8th seed. Isang maliit na pagkakamali tulad ng 3 sunod na talo ay maaaring maglaglag sa kanila sa ika-10 pwesto. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang bawat laro sa napaka-kompetitibong Western Conference. Bukas maghaharap ang Lakers at ang Rockets na kasalukuyang nasa ikalawang seed ngunit may 3 talo sa kanilang huling 4 na laro. Kung matatalo ng Lakers ang Rockets, isang laro na lamang ang agwat nila mula sa ikalawang seed. Dahil dito, napakahalaga ng laban na ito para sa Lakers at sa kanilang kampanya ngayong season. Isa sa mga highlight ng magiging laro ay ang matchup ni na Anthony Davis at Alperen Sengun. Si Davis na may average na 26.7 points at 10.3 rebounds laban kay Sengun ay kailangang ipakita ang kanyang best performance upang makuha ng Lakers ang panalo. Samantala, si Sengun na may average na 19.1 points, 10.7 rebounds at 5.1 assists ngayong season ay magiging malaking hamon para sa Lakers. Ang Rockets na kilala bilang pisikal at matangkad na team ay maaaring magdulot ng mga problema sa depensa ng Lakers. Isa pang aabangan ang tapatan ni LeBron James at Dillon Brooks. Alam naman natin na pag nagkakaharap ang dalawang ito, hindi maiwasan na magkaroon ng tensyon dahil sa ginagawang pangaasar at ni Dillon Brooks dito kay LeBron James. Ayon nga sa lumabas na balita, nagsabi nga ito na ila-lockdown niya nga ni Brooks si LeBron James sa laban ng Lakers at Houston Rockets. Pagkatapos ng laban kontra Rockets, makakaharap naman ng Lakers ang Dallas Mavericks na kasalukuyang walang Luka Doncic at Kyrie Irving dahil sa injuries. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga star players, hindi dapat maliitin ng Lakers ang Mavericks, lalo na't desperado rin ang Dallas na makaahon mula sa kanilang sunod-sunod na talo. Ang susunod na linggo ay magiging critical para sa Lakers. Kung magpapatuloy ang kanilang solidong laro sa depensa at maipakita ang kanilang opensa sa mga susunod na laro, maaaring tumaas pa ang kanilang ranggo sa standings. Ngunit kung hindi, maaaring makita silang bumaba sa mas mababang pwesto. Kaya't abangan natin kung paano nila haharapin ang mga hamong ito sa napakainit na Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa usapin ng pinakamainit na pangalan sa trade market ngayon. Walang iba kundi si De'Aaron Fox. Ang point guard ng Sacramento Kings ay kasalukuyang usap-usapan matapos niyang tanggihan ang contract extension na inalok sa kanya ng kanyang kupunan. Ang pagtanggi niya ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Gusto niya ng isang winning team at mukhang hindi ito nakikita sa Sacramento sa kasalukuyan. Ang Kings ay struggling ngayong season, kasalukuyang nasa ika-12 na pwesto sa Western Conference standings. Sunod-sunod nga ang kanilang pagkatalo, dahilan kung bakit tinanggal nila si head coach Mike Brown. Dahil sa sitwasyon ng Kings bilang isang losing team, wala nang matibay na dahilan para manatili pa si Fox sa kanila. Isa siyang elite player na nasa prime ng kanyang career at malinaw na nais niyang maglaro para sa isang team na may tsansang mag-champion. Maraming team ang interesado kay Fox, kabilang na ang Los Angeles Lakers na agresibo raw sa pagkuha sa kanya bago ang trade deadline ngayong Pebrero. Pero ang hinihingi ng Kings para sa trade ay hindi biro. Kasama nga sa package sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, Dalton Kinnick at 2 future first round picks ang nais nilang makuha kapalit ng kanilang superstar. Ang ganitong package ay mabigat para sa Lakers, lalo na't ayaw nilang bitawan si Austin Reeves na isa sa mga mahalagang bahagi ng kanilang rotation. Gayunpaman, kung matutuloy ang trade, magiging napaka-exciting ang tambalan ni LeBron James, Anthony Davis at De'Aaron Fox. Isang big three na tiyak na magiging paboritong pag-usapan ng mga fans. Sa ganitong lineup, malaki ang tsansa ng Lakers na makabalik sa playoff contention at posibleng magkampiyon muli.